everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam para sa ating Facebook chika ngayong araw na ito. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ano kaya ang magiging posisyon niya sa laban niya dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre ito nga, usapang ng Miss Universe tayo ngayon. Diyos ko Lord, talaga naman lahat tayo ay na-excite na sa ating pambato ngayong taon na to dito sa Miss Universe. At maraming ang nagsasabi na malaki ang chance natin na makuha ang corona ng Miss Universe. Noong 2023, ang pambato natin na si Michelle D ay naka-top 10 sa Miss Universe. And then noong 2024 naman, ang pambato natin na si Chelsea Manalo ay naging ang kanyang nakuha ay Miss Universe Asia at top 30 sa Miss Universe. And then 2025 naman si Maria Atisa Manalo ay naging top 5 sa Miss Universe kung saan siya ang tinanghal bilang third runner-up. Kaya naman ngayong taon na to, sinasabi na ito daw ang isa sa mga dapat nating abangang Miss Universe dahil ang Bea Milan Windorski ay possible na maging Miss Universe ngayong taon na ito. Yes! Pero syempre marami pa rin nag-aalinlangan dahil nga alam naman daw natin yung organization ay mekos-mekos pagdating daw sa resulta. Kaya medyo natatakot sila na baka mapaglaruan daw talaga ng bonggang-bongga ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Ewan ko, hindi ko alam. Pero ang alam ko lang ay sa ngayon nakikita ko na malakas ang laban natin sa Miss Universe. Ayun yun. Ayun yung nakikita ko. Kung si Atisa Manalo ay nakarating sa top 5, so possible na makuha uli natin ang top 5 posisyon at hindi lang yan. Pwede din talagang manalo ang Bea Milan Windorski. Sa ngayon pa lang ay naghahanda na ng todo-todo ang Bea Milan para sa kanyang magiging compete dito sa Miss Universe at lahat naman tayo ay excited na syempre sa magiging eksena at ganap niya sa kompetisyon at looking forward nga tayo kung ano nga ang ipapakitang galing ni Bea Milan sa laban niya sa Miss Universe. Doon na syempre nandoon na nag-aalinlangan tayo kasi nga 'di ba baka nga mapaglaruan, pero guys siguro the best na gawin natin ay i-erase na muna natin sa mga utak natin kung ano yung dapat i-erase. So doon na muna tayo mag-focus sa ano nga ba ang ipapakita ni Bea Milan. So for now, si Bea Milan ay nag-experiment na sila ng iba't ibang klase ng looks na pwede niyang ipakita dito sa Miss Universe. Kung mapapansin ninyo sa mga photoshoot niya ay iba't ibang styling ng hair, makeup ang ginagawa nila. Tapos napanood din natin na nagtitraining na siya ng kanyang pasarela under with Mama J. So sabi gano'n, sana daw yung mga paliyad-liyad na gano'n, mawala naman na daw. Huwag kayong mag-alala, feeling ko mawawala siya. And then, ayun, si Mama J ang tumututok. So, ibig sabihin talagang gusto talaga nilang manalo, no? So, kasi tinututukan na ni Mama J ng todo-todo. And then, in fairness naman, nakikita naman natin na talagang grabe na yung transformation, no? Unti-unti na talaga siyang binabago. Ngayon, ang importante. Kasi syempre, yung determination nila na gusto nilang manalo, ay talagang ayun yung gusto nilang makuha. At parang feeling ko, yun na talaga yung ginagawa nila. Focus na sila at concentrate na sila sa kanilang ganap na pagbabago para kay Bea Milan Windorski. Kaya mas nakaka-excite. And then, ayun, kung nagawa ni Atisa Manalong maka-top 5 last year, for sure, di ba? Ganun din yung gagawin nila para sa laban ni Bea Milan. And then, ang sabi ganun yung communication skills, kailangan tutukan daw talaga ni Bea. I think
I think so na ibibigay yan ni Bolter, yung training na yan ng bonggang-bongga. Paano naman kasi, parang feeling ko kailangan na rin naman talaga ni Bea Neto mag-focus doon sa kanyang comm skills, no? But syempre, wish all the best para sa candidates natin sa Miss Universe, and then, ayun nga, magtiwala lang tayo sa kanyang magiging eksena at ganap na gagawin sa Miss Universe. Sabing ganun, sino daw ba ang nakikita ko matinding kalaban ni Bea Milan dito sa kompetisyon ng Miss Universe? Gandang tanong yan. Siyempre, isa na dyan sa mga pinag-uusapan ng pambato ng Puerto Rico. But to be honest, ako parang feeling ko hanggang top 5 lang ang mararating ng Puerto Rico sa kompetisyon. Kasi siyempre, di ba, may anak na siya. So parang wala pa namang napapanalong may anak na Miss Universe Queen. So, kahit sila Miss Venezuela noon na magaling, hindi talaga, hanggang top 5 lang sila. So, parang feeling ko, ito ay pwedeng maging first runner-up or second runner-up. Pwedeng mag-last two standing kung sino man yung matinding makakalaban niya. Pero yung sasabihin mong mananalo, parang feel ko hindi ibibigay yan sa Puerto Rico. Kasi, nakikita ko na ang laban ay syempre, doon pa rin sa mga miss talaga, di ba? So, yun lang yun. And then, sabing gano'n, ako malaki daw yung chance ng pambato ng Venezuela na maging ka-one-on-one or maging last two standing Philippines and Venezuela. To be honest, yes. Nakikita ko si Vince Venezuela talaga ang isa sa mga tinik dito kay Bea Milan Windorski. Sa ngayon ha, at parang feeling ko, sobrang lakas talaga ng pambato ng Venezuela. So parang feeling ko siya talaga yung nakakatakot na kalaban. At possible na maging Miss Universe tapos tayo first runner-up. Pwedeng ganun yung mangyari. But syempre, i-prepare din natin yung mga sarili natin sa mga possibility na pwedeng maging resulta sa competition na to. Kasi alam naman natin na, ayun nga, di ba, yung organization, hindi ko alam kung gugustuhin talaga nila si Bea Milan. Pero parang feeling ko magiging madali na gustuhin nila si Bea Milan. And then, ayun, so Venezuela talaga ang isa sa mga matindi natin kalaban. Pero don't worry guys, kung nagpi-prepare naman tayo at kung destiny to ni tawag dito ni Bea Milan, sa kanya mapupunta ang corona. So, abangan na lang natin, no? So, yon ganon. So, yes, si Venezuela isa sa mga nakikita ko. Sabing ganon ko, nakikita ko din daw ba si Myanmar na magiging top 5 sa competition ng Miss Universe. To be honest, si Myanmar, hindi ko siya nakikitang magta-top 5, sa totoo lang. Kasi parang feeling ko, hype lang talaga si Myanmar. Hindi ko alam kung ganun din yung nakikita ninyo. Pero ako kasi parang, talaga ba? Dahil ba sa maganda siya? Kung magsalita nga siya, parang hindi mo din maintindihan kung ano yung sinasabi niya. So, yun. So, ako para sa akin, hindi ko siya nakikita na siya yung isa sa mga magpe-penetrate na Asia Queen na sasabihin mo aabot ng top 5. Siguro papasok sa semifinals ng top 30 for this year kung ang format ng Miss Universe ay top 30. I think, yes, pwede siyang makalusot doon. Pero 50-50 pa rin ako kasi depende nga sa mga maglalaban-laban. Pero maswerte na yung makarating siya ng next round. Halimbawa, nakapasok siya sa top 30, tapos papasok sa top 16, maswerte na. Kung si Chelsea manalo nga na sobrang galing, di ba? Hindi rin umobra. Hanggang doon lang sa 30. So, ibig sabihin, depende sa magiging laro niya. Ayoko i-underestimate yung kakayahan niya, pero knowing kasi, walang sash factor. Di ba? So, medyo parang dito mako-confuse ka na parang, okay, so let's see. Pero yung sasabihin mo, aabot ng top 5, ang taas ng pangarap, charot. Hindi, kung kaya naman, bakit hindi? So, tingnan na lang natin sa coronation. Pero yung analysis ko lang sa kanya, I think hindi siya aabot sa top 5. Ganon. And then, sabing ganon, Mama Sam, tingin ko daw ba ay itong tawag dito, si Miss Spain. Ang possible na isa sa mga maging tinig kay Bea Milan kung sakaling mananalo to sa Espanya ng Miss Universe Spain ngayong taon na to. To be honest, malakas kasi parang feeling ko yung beauty. So, isa yun sa mga dapat mong abangan. Kasi talagang ang mga paandar niyan, ang class ng dating, sobra. Yung, alam mo yun, yung parang hindi lang siyang pang Miss Grand, pang Miss Universe pa. Ganon. Pero,
Kasi minsan iniisip ko din, natalo nga yun ni CJ Opiasa ng ganun-ganun lang eh. Di, ibig sabihin, kaya din talunin ni Bea Milan Windorski. So, dapat ba tayong kabahan sa pambato ng Espanya? Feeling ko naman hindi. Feeling ko hindi. Pero, watch out tayo sa kanya kasi yung alert to the crown to eh. So, pwedeng yes, pwedeng no. Pero, depende. Kung mananalo siyang Miss Universe Spain at siya nga ang makakatapat ni Bea Milan Windorski, sakali man, di ba? So, yon. So, kung totoo, edi go. Laban lang. So, tiwala lang tayo sa ipapakita ni Bea. So, for now, sabi ko nga sa inyo, malakas ang laban ni Bea Milan Windorski at naniniwala ako na kaya niyang mag-penetrate hanggang sa dulo ng competition. At mas na-excite ako ngayon dahil alam ko maglalaro ang Bea Milan sa kompetisyon ng Miss Universe. Di ba? So, yon. So, yun yung abangan natin. So, paano at ano ba ang magiging eksena? So, abangan natin yan very soon. Di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.